ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat araw ay ginagawa natin ang ating makakaya, ngunit minsan ay may mga desisyon tayo na hindi pala kanais-nais. Ikaw kabarangay, may nagawa ka na ba sa buhay na pinagsisihan mo at gusto mong remedyohan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Masaya akong makapagsulat sa inyo, Papa Dudut. Matagal na kaming sumusubaybay ng aking pamilya sa inyong programa. Ikagagalak namin, lalo na ng anak ko kapag marinig namin sa radyo ang aming kwento. Tungkol kasi sa aming mag-ina ang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Kelly, 56 years old at isang single parent. Maaga kong naranasan ang pagiging ina, isang bagay na hindi ko inaasahan, ngunit kinailangan kong tanggapin. Noong 18 years old ako ay nagkaroon ako ng karelasyon at nagkaanak kami. Si Christine ang anak namin, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang taon ay naghiwalay kami ng tatay ni Christine at sa akin napunta ang obligasyon ng pagpapalaki sa bata. Akala ko ay kakayanin kong buhayin ang anak ko ng mag-isa, Papa Dudut. Marami pa pala akong dapat na matutunan tungkol sa pagpapalaki sa kanya. Kabilang na po dito ang pagbibigay sa anak ko ng sapat na atensyon, Papa Dudut. Nakauwi na sa wakas. Mama! Christine, nak. Miss na miss ko po kayo. Payakap nga si Mama. Kamusta po ang araw niyo, Mama? Ay, nag-overtime na naman kami kanina. Ang dami kong ginawa ngayon. Nung pauwi naman ako, ang tagal ng biyahe, sobrang traffic sa labas. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, no? Opo. Behave ka ba ngayong araw? Opo. Nagawa mo na yung mga assignment mo para sa school. Nagawa ko na po. Ma, kailan mo ulit ako sasamahang gumawa ng mga assignment ko? Miss ko na rin po kasi yung sabay po tayong nag-aaral eh. Di ko alam, Christine eh. Di ko na yata magagawang samahan ka pa sa mga gagawin mo. Lumalaki ka naman na. 7 years old ka na. Kakayanin mo nang gawin yung mga assignment mo ng mag-isa. Sandali lang nga, ilalapag ko muna tong hawak ko. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng ulam natin. Di ko kaya magluto ng hapunan natin ngayong gabi. Pagod talaga ako galing sa trabaho. Ihain ko muna to sa isang mangkok. Ay! Ang kalat naman sa lamesa. Tingnan niyo po yung lamesa, Ma, oh. May dinrawing po ako. Ito po, oh. Tingnan niyo yung drawing ko, Ma. Ano ba naman to mga pangkulay mo? Iniwan mo na lang na nakakalat sa lamesa. Sa susunod, iligpit mo naman pagkatapos mong gamitin. Sige po, ililigpit ko na po. Alam mo namang wala ako sa bahay palagi eh. Hindi ko magagawang ayusin ang kalat mo. Yung school bag mo, naayos mo na ba? Opo. Ibalik mo na sa bag yung mga pangkulay mo para may magamit ka bukas sa klase, ha? Sige po, Ma. Ikaw na munang umasikaso sa sarili mo. Hindi na tayo tulad ng dati na nasasamahan kita palagi. Alam mong kailangan pumasok sa trabaho si Mama. Kailangan natin ng panggasto sa bahay. Opo. O siya, sige, ihahain ko na yung pagkain. Nakababad na ba sa sabon yung uniform na sinuot mo kanina? Hala, nakalimutan ko po. Nakalimutan mo na naman. Simpleng ibababad mo lang yung damit mo, hindi mo pa nagawa. Sorry po, Mama. Ilang beses kong sasabihin sa'yo. Lalabang ko pa yung mga damit mo. Ibabad mo sa sabon para pagka-uwi ko, diretso ko nang malalaban. Sorry po talaga. Please, tulungan mo rin si Mama, ha? Nahihirapan si Mama pero kinakaya ko. Opo. Ay, sige na. Kumain ka na. Nihanda ko na yung pagkain mo. Sabay na po tayong kumain, Ma.
Magpapahinga muna ako. Kukusutin ko pa kasi yung mga damit mo para may maisuot ka bukas. Mauna ka nang kumain. Ma, tingnan niyo po muna yung dinrawing ko. Magbibihis muna ako, papasok na ako sa kwarto ha. Sige na po, Ma. Silipin niyo po kahit sandali lang. Tingnan niyo po. Ayan po. Dinrawing ko po tayong dalawa na magkasama po, tsaka nakasmile po tayo. Masayang-masaya po tayo, Ma. Tingnan niyo. Tignan ko mamaya. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, ibabad mo sa tubig yung mga pinagkainan mo. Kailangan mo nang matutunang kumilos sa bahay para maasikaso mo yung sarili mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo palaging magkasama. Papa Dudut, nakita kong hindi ko kayang ipagsabay ang pag-aaruga ng bata at ang pagtatrabaho. Tinutukan ko na lamang ang aking trabaho at kumuha ng yaya para kay Christine. Sa pagiging abala ko sa trabaho ay nabawasan ng husto ang oras na inilalaan ko para kay Christine. 25 taong gulang pa lamang ako noon, Papa Dudut. Akala ko noon na malaki na ako sa edad na ito, na kaya ko nang maging isang magulang. Mahirap pala lalo na kapag isa kang single parent. Ako ang tumayo bilang nanay at tatay ng aking anak. Kinailangan ko rin kasi na maghanap buhay upang matustusan si Christine. Pakiramdam ko nooy hindi pa ako handang magkaanak o magkaroon ng obligasyon. Maraming beses na pumasok sa isipan ko kung gaano kalaking ginhawa sana kapag wala akong anak. Hindi ko sana naranasan noon ang hirap ng pagsasakripisyo para sa bata. Naisip ko ito lalo na kapag nagiging makulit si Christine. Ngunit sa kabila ng mga hindi magagandang naisip ko ay pinanindigan ko pa rin ang aking anak. Paulit-ulit kong tinandaan na wala siyang kasalanan sa sitwasyon namin. Kaya lang, Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may hangganan din po ito. Dahil na rin sa magkapatong na mga problema at ang pagkadismaya ko sa pagiging single mom, nagkaroon ng araw na nasagad ako sa kakulitan ni Christine. May nagawa tuloy akong pagkakamali sa anak ko. Ito ay ang ipinakita ko na hindi ko pinapahalagahan ang nararamdaman niya. At mas pipiliin ko pa ang trabaho kumpara sa kanya, Papa Dudut. Gising na po pala kayo. Ngayon pa lang po kayo aalis? Oo, anak. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Nauna ka na nga gumising sa akin eh. Ipinagluto ka na rin pala ng pagkain ni Yaya. Opo. Mama, kumain na rin po kayo. Sabay na po tayo. Hindi pwede, baka malate ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige na po. Marami po yung ulam. Sayang naman po kung di kayo kakain. Inyo na yung ulam. Doon ako kakain sa trabaho. Magbabanyo na muna ako bago umalis. Ay, teka po, Mama. Sandali lang. Ma! 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 May papakita lang po ako sa inyo, Ma! Buksan niyo yung pinto. May papakita lang po ako. Ang kulit mo naman! Umurong tuloy yung ihi ko. Ano ba kasi yun? Tingnan niyo yung ginawa ko, Ma, oh. Bago po kayo umalis, tingnan niyo po muna to. Ito po, oh. Tingnan niyo, inayos ko po yung toy box ko. Lahat po ng toys ko, nilagay ko po dito sa loob. Ginawa ko po yung bilin niyo sa akin. Maganda po ba? Paulit-ulit kang kumatok sa banyo para lang dyan? Sorry po, Mama. Mamaya ako natitignan yung ginawa mo. Alam mo na nga nagmamandali ako. Teka, saan na nga ba yung bag ko? Ito. Sa trabaho na lang ako iihi. Hindi niyo na po ako pinapansin tulad ng dati. Ganun talaga. Nagbabago ang buhay. Ma, baka naman po pwedeng samahan niyo ako ngayon. Sa day off ko na lang. Ilang beses niyo na pong sinasabi yan eh. Pag day off niyo, lagi naman po kayong tulog. Syempre, pagod ako. Dito na lang po kayo sa bahay, Ma. Alam mong kailangan ko magtrabaho. Lagi naman po kayong wala eh. Hindi na po tayo nagkakasama. Wala naman akong choice.
Sobra pong namimiss ko na kayo, Ma. Ayaw ko po kayong umalis. Anong gusto mo? Dito lang po kayo. Samahan niyo po ako. Ha? Samahan niyo na po ako ngayon, Ma. Huwag ka naman magpa-importante. May iba akong mas kailangan gawin. Kahit ngayon lang po. Anong sinabi mo ngayon lang? Opo, ngayong araw lang po, Ma. Tapos, pag pinagbigyan kita, ano mangyayari? Magsasama po tayo tsaka maglalaro. Masaya po yun, Ma. Ano ba yan? Wala na akong oras para sa laro. Kahit naman po anong gawin natin, okay lang po. Basta po ang mahalaga kasama ko po kayo. Hindi pwede. Ma, please naman po kahit ngayon lang. Ano ba yung sinasabi mo na ngayong araw lang? Kung pagbibigyan kita ngayon sa gusto mo, tingin mo sapat na yon? Sigurado naman ako na sa susunod na araw gugustuhin mong samahan ulit kita. Hindi, Ma. Ngayon lang po talaga. Sigurado kung hihiling ka ng isang araw pa. Pagkatapos sa susunod ulit noon, hanggang hindi na tayo matapos at puro laro na lang aatupagin natin. Promise po, Ma. Ngayong araw lang po. Maniwala kayo. Sasamahan ka ni Yaya habang wala ako. May kalaro ka na. Magkaiba naman po kayo eh. Ikaw po yung gusto kong makasama. Ay, hindi ka talaga magpapatinag. Aalis na nga ako para matapos na to. Please naman po, Ma. Kapit ka ng kapit sa braso ko. Dito ka lang po. Bitawan mo nga ako. Ma, huwag kang umalis. Bahala ka dyan. Mag-iiyak ka kung gusto mo. Ma, wag mo akong iwan, Ma. Mama. Wag mo akong iwan, Ma. Mama. Papadudot magmula noong hindi ko pinagbigyan si Christine sa araw na yon ay nagbago ang pakikitungo namin. Napansin kong hindi na siya naglalambing na katulad ng dati. Nabawasan ang paglapit at pangungulit ni Christine sa akin. Hindi na rin siya palangiti at nagmukhang malungkot ang kanyang mga mata. Nung unay nakaramdam ako ng ginhawa dahil nabigyan ang buhay ko ng katahimikan. Mas natutukan ko ang mga dapat kong gawin. Subalit may ugali si Christine na madaling makapagkapalagayan ng loob ng kahit na sino, papadudot. Mabait talaga siyang tao at mabuti ang kalooban. At sa katagalan ay hinahanap-hanap ko rin po ito. Kaya lang tuwing magkasama kami noon ay meron ng pag-aalinlangan na parang siya na mismo ang umiiwas sa akin. Ginagawa ko na lamang ang aking obligasyon at sinusuportahan siya sa aspetong pinansyal. Kaya lang kahit sabihing nasusustentuhan ko siya, sa katagalan ko lamang naintindihan na kulang ito para ipakita ang pagmamahal sa anak. Lumipas ang panahon at hindi ko na namalayan ang mga araw at taon na hindi ko kasama si Christine hanggang sa lumaki na siya. Dito na tuluyang nagkalayo ang loob namin sa isa't isa, papadudot. Meron ng lamat sa aming dalawa at hindi ko pa noon nauunawaan ang dahilan nito, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lamang ang panahon, papadudot. Kamukat-mukat ko ay dalaga na si Christine. Edad 30 na at nagtatrabaho na rin. Dahil sa pagkalayo ng loob naming mag-ina ay hindi ko man nalaman na nagkaroon si Christine ng nobyo. Biro mo ha, 2 taon na pala silang nagsasama ng nobyo niya bago niya ito ipinakilala sa akin. Kahit sa pag-aasawa nilang dalawa ay binalitaan na lamang ako ni Christine noong kasal na sila. Wala na ako nagawa kundi ang magulat. Maliban sa magkaiba na kami ng bahay ni Christine ay halos wala na akong alam noon sa nangyayari sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang kalagayan o kung ano man ang saloobin niya. Hindi ko man lang siya natatanong kung kumusta na siya. Saka lamang ako na balitaan noong tumawag sa akin sa telepono ang asawa niyang si Ben. Doon ko muling naramdaman ang pagkasabik na makarinig ng anumang balita sa anak ko. Ito pala hindi ka nais-nais, papadudot, dahil may nakatanim palang mabigat na saloobin sa puso ni Christine.
Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello? Tita Kelly, si Ben po to. Oh, Ben. Napatawag ka. Kumusta kayo ni Christine? Yun nga po, kaya po ako tumawag sa inyo. Tungkol po sa anak nyo. Paano ko ba ito sasabihin? Ayos lang ba si Christine? Maayos naman po ang kalagayan niya. Wala naman po siyang sakit o anuman, pero… Pero ano? Ano kasi, ilang araw na pong ganito si Christine. Yun bang wala sa hulog? Anong ibig mong sabihin? Di ko rin po kasi talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. Sa tagal namin magkakilala ni Christine, ngayon lang siya nagkaganito talaga. Alam niyo naman po siguro na matagal nang bugnutin si Christine. Oo, alam ko. Minsan magugulat ako, bigla na lang siya mawawala ng gana ng walang dahilan. Hindi ko naman siya inaaway. Alam ko na yung senyalis kapag bad mood siya. Nagmumukha siyang may malalim na iniisip at tatahimik siya. Saka siya mag-walkout at magkukulong sa kwarto. Kapag nagkakaganon siya, hinahayaan ko na lang muna siya. Palilipasin lang naman ang oras at mamaya makakausap ko na uli siya. Kaso po ngayon… Pero kumusta nga si Christine ngayon? Ilang araw na kasi siyang ganon. Ayaw niya nang bumangon. Pang ilang araw na ba? Kung tama ang kwenta ko, 1 linggo na siya nakapulupot sa higaan. Ang ginagawa ko pinapatawa ko siya at pinapakain ko. Kaso hindi na tumatalab sa kanya. Kahit anong pagpapalakas ng loob ko sa kanya, ganun pa rin po siya. Ba't naman lumala yung pagiging moody niya? Ewan ko nga Akala ko panandalian lang yung lungkot niya. Matagal na siya nagpapakita ng ganitong pag-uugali. Naiintindihan ko moody siya dahil sa lungkot na dinadala niya. Pero ang sa akin lang kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay, subukan man lang niyang patawarin. May problema ba si Christine? Hindi ako sigurado. Tahimik naman ang buhay namin mag-asawa. Mabait ako kay Christine at mahal ko siya. Pero siguro… Anong siguro? Lagi niyang naaalala yung nakaraan niya. Madalas siya itong ino-open sa akin. Di raw siya masaya nung bata pa siya. Ang lungkot daw talaga niya. Pakiramdam daw niya na walang nakakaintindi sa kanya. Pero, paano magkakaganon? Nung maliit pa si Christine, hindi naman siya nakaranas ng paghihirap. Sinigurado kong may sapat kami sa lahat ng pangangailangan. Masunurin din siyang bata. Hindi talaga siya pasaway, kaya hindi naman siya napasok sa anumang gulo. Wala rin naman siyang naikwento sa akin na pwede kong pagdudahan. Hula ko lang to Siguro kailangan po kayo makausap ni Christine. Na makausap ako? Bakit naman sa tingin mo? Baka lang po may kinalaman sa inyo sa pagsasama niyo mag-ina. Mukhang malalim po kasi ang ugat nitong nararamdaman ni Christine. Lagi niya po sinasabi sa akin na pakiramdam niya malayo sa kanya yung nanay niya. Pakiramdam niya wala raw tumuturing sa kanya bilang pamilya. Ha? Kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi gusto ko sanang dalawin niyo si Christine. Baka po makatulong sa kalagayan niya. Baka kasi may kailangan lang po kayong pag-usapan. Magkaliwanagan lang kayo. Pero, bakit? May nagawa ba ako? Iyan pala ang nararamdaman niya tungkol sa akin? Subukan na lang po natin. Puntahan niyo po siya at unawain niyo po. Sana pagbigyan niyo po ang hiling ko sa inyo. Kasi ayoko po siyang sumuko sa buhay. Papa Dudut, nag-alala ako sa pag-uusap namin ni Ben. Nalaman ko sa kanya na may pinagdadaanan si Christine. Seryoso na rin ang kalagayan ng anak ko upang sadyain akong kausapin ni Ben at humingi sa akin ng tulong. Nagtataka pa ako noon kung anong magiging suliranin ng anak ko. Gayong mukha namang maayos ang sitwasyon niya. Kahit matagal nang hindi nagkukwento sa akin si Christine ay hindi ko makita noon ang anumang problema sa kanyang buhay. Magandang buhay nilang mag-asawa, Papa Dudut. Mabuting tao rin si Ben at maasikaso. Hindi ko alam kung ano pang magiging dahilan upang panghinaan ng loob si Christine. Hinangad kong masasagot ang aking mga katanungan sa pagdalaw ko sa bahay nila ni Ben, Papa Dudut. Tita Kelly! Ben, masaya ako makita ka ulit. Ngayon lang uli ako nakadalaw sa inyo. Natutuwa ako na malinis pa rin kayo sa bahay
Naku, sa labas lang po ng bahay yan. Dito pa lang po ako nakakalinis sa labas. Kaya lang, sa loob ng bahay, pagpasensyahan niyo na po at makalat. Hindi pa po kasi kami nakakapagligpit. Ako lang po kasi ang kumikilos ngayon sa bahay. Pasok na po tayo. Hala, magulo na pala sa loob ng bahay nyo. Hindi ko akalain kapag nasa labas ka. Ikaw rin ba nagluluto ngayon? Opo. Sinisikap kong lutuin lahat ng mga paboritong ulam ni Christine. Pakonti-konti lang po siya kumain. Pero buti napapakain ko po siya kahit papano. Oh, nasa na nga ba siya? Nasa kwarto po. Hatid ko po kayo sa kanya. Dito po tayo, tita. Christine, andito mama mo. Dinalaw ka niya. Ha? Si Mama? Papasukin ko na siya ha. Christine, Ma, Maiwan ko po muna kayong dalawa. bakit nandito ka? gusto ko lang kumustahin ka. Ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto nyo. Sinabi yan sa'yo ni Ben? Oo, nag-aalala siya sa'yo. Okay ka lang ba? Ewan ko ba? Kailan mo pa ito nararamdaman? Ganito lang talaga ako minsan. Tinatamad lang ako. Wala ka lang sa mood? Oo. Isang linggo ka na raw hindi bumabangon. Ang tagal mo nang wala sa mood. Ewan ko ba? Kumusta ka ngayon? Ayos naman ako. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. May gusto ka bang kainin? Bibilhin ko na. Okay na ako, Ma. Kung ano yung gusto mo sabihin mo lang. Wala naman akong gusto. Huwag kang mahiya, mahilig ka sa ice cream, 'di ba? Gusto mo ba? Hindi na. Ayaw kong kumain. Ayaw ko rin ng kung ano. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko o kung may gugustuhin pa ba ako. Ikaw bahala. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Yung totoo? Wala. Wala akong nararamdaman. Manhid na ba ako kapag ganon? Hindi ka manhid. May nararamdaman ka kaya ka nawawala ng gana. Ang tanong, ano yung nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tingnan mo nga, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. Kasi may bumabagabag sa'yo, may problema ka. Pero wala naman akong dapat problema, di ba? Dapat masaya ako eh. May nagmamahal sa akin. Nandyan si Ben. Mapayapa kaming nagsasama. Nandyan ka rin, Ma. Tsaka mukhang masaya ka naman, kaya okay na sa akin yun. Pero ikaw ba? Gusto ko rin maging masaya ka. Kaso hindi ko na alam kung paano eh. Parang nakalimutan ko na kung paano sumaya. Tsaka, huwag mo na akong problemahin, Ma. Alam ko namang busy ka eh. Marami kang ginagawang importante. Kahit gaano ako ka-busy, walang mas iimportante kesa sa'yo. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Nakakaabala ako sa'yo, yun ang totoo. Ayoko mahirapan ka ng dahil sa akin. Kung ano-anong iniisip mo, hindi ka nakakaabala sa akin. Talaga ba? Bata pa lang ako eh. Tinuruan mo na akong maging independent para kayanin ko habang wala ka. Oh, tingnan mo ako ngayon. Kaya ko naman yung sarili ko. Sinikap ko na tumayo sa sarili kong mga paa para hindi na kita abalahin pa. O eto na, natuto na akong kumilos ng hindi ka kailangan. Hanggang sa hindi na kita hinahanap. Nasanay na ako nag-iisa, Ma. Di ba ito naman yung gusto mo? Oo, pero sa ikabubuti mo naman yan. Para sa akin ba talaga? O baka naman para sa sarili mo? Akala ko pag hindi na ako maging abala sa iyo matutuwa ka na magugustuhan mo ulit akong makasama. Pero ang nangyari mas lumayo ka pa eh. Kala ko mas mapapalapit tayo. Yun pala mas lumawak yung distansya sa ating dalawa. Nakita ko naman kasing kaya mo na mag-isa, kaya Hinayaan mo na ako, ganon. Tuwing tinatanong ako ni Ben kung kumusta yung kabataan ko, yung sinasagot ko lang malungkot ako. Pag kinukumusta niya tayong dalawa, mas lalong hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Christine. Alam mo Ma, habang lumalaki ako, dami kong gustong i-share sa'yo ng mga bagay. Hinintay kong bigyan mo ako ng panahon. Pero sa kasasabi nyo ng mamaya na, nabaon ko na lang sa limot yung mga ikukwento ko dapat sa inyo.
Alam mo namang lagi akong pagod sa trabaho noon. Alam ko naman yun, May. Babad kayo sa trabaho dahil kailangan natin yun. Ang kaso ginamit mo rin palusot yun para iwasan yung kakulitan ko Pero makulit ka talaga noon. Siyempre, dati bata pa ako noon Natural naman sa bata yung maging makulit, di ba? Alam mong hindi na kita maaasikaso pa. Yun na nga Kaya kesa mapagod kayo lalo sa akin, pinaalagaan nyo na lang ako sa ibang tao. Hindi nyo nga lang masabi sa akin na ayaw nyo talaga akong makasama. Tingin ko nga, natuwa pa kayo nung nagsimula akong umiwas sa inyo Hindi ko alam na ganito yung nararamdaman mo. Wala naman kasi kayong pakialam sa akin. Kaya wala akong masagot kay Ben tungkol sa ating dalawa. Dahil wala naman tayong pinagsamahan Masyado nang lumayo yung loob natin sa isa't isa. Hindi ko sinasadya na mangyari to sa ating dalawa. Meron akong tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ko. Ayoko na nga maalala yun pero bumabalik na naman sa akin. Ang alin? Ginusto niyo ba ako bilang anak niyo? Ha? Ginusto niyo ba ako sa buhay ninyo? Bakit mo naman natanong yan? Ramdam ko naman yun Na ang tingin niyo kasi maaga kayo nagkaanak. 18 years old pa lang kayo nung dumating ako sa buhay niyo. Nangyari nang nabuntis kayo kaya nung nandyan na ako, tiniis niyo na lang. Napilitan lang kayo. Natanggapin ako. Pero iba naman talaga yung gusto niyo para sa sarili niyo noon, di ba, Ma? Kung may pagkakataon na mabago niyo yung nakaraan niyo, pipiliin yung wala ako sa buhay niyo. Kasi hindi sana mahirap yung buhay niyo kung wala ako. Nagawa niyo pa sana yung mga gusto niyo. Natupad sana yung mga pinapangarap niyo. Marami kayong pangarap pero hindi ako kasama doon. Sorry, anak. Hindi ko kakayanin kung totoo nga yung hinala kung hindi ako mahalaga sa inyo. Ginawa ko lahat para mapasaya kayo. Pero kahit ano palang gawin ko, kulang pa rin. Kasi ako mismo yung problema nyo Sorry, Ma. Sorry talaga kung nahirapan kayo dahil naging anak nyo ko. Kung pwede kong piliin na hindi dumating sa buhay nyo, gagawin ko yon para sa inyo. Mas pipiliin ko yung mawala kaysa mahirapan kayo. Kasi mahal ko kayo sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Papadudot nagulantang ako sa pagbahagi ni Christine ng kanyang nararamdaman. Nakonsensya ako sa mga sinabi niya dahil may katotohanan ito. Noong humirap ang buhay naming mag-ina ay maraming beses kong naisip na mas maginhawa sana kapag wala akong anak. Subalit hindi dahil naisip ko ito ay ginusto ko na itong mangyari. Hindi ko lamang lubos na naiwasang maipakita ang aking panandaliang saloobin. Alam kong hindi nararapat na maramdaman ni Christine ang aking sama ng loob sa obligasyon ko sa kanya. Nagkaroon ng depresyon si Christine nang dahil dito, Papadudot. Paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili kung kailan nagsimula ang depresyon ni Christine. Ang alaalang nangibabaw sa isipan ko ay yung maliit pa siya at nagpasama sa akin ng isang araw ngunit malamig ko siyang tinanggihan. Isang araw lamang ang hiniling niya pero hindi ko pa ito ibinigay sa kanya. Tinalikuran ko siya habang siya ay nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Tumatak sa musmus niyang isipan na hindi siya mahalaga para sa akin. Papadudot nang naintindihan ko ang kinalabasan ng ginawa ko ay lubos akong nagsisi. Kung pinahalagahan ko lamang ang paghangad ng anak ko na pagtuunan ko siya, lumaki sana si Christine na buo ang kanyang puso. Hindi sana siya nagkaroon ng malaking buwang sa damdamin niya. Matindi ang naging emosyonal na pananakit nito kay Christine. At pinaaabot ko pa ito ng ilang dekada. Ang malala pa dito ay nangyari na ang lahat at alam kong hindi ko na kailanman mababago pa ang nakaraan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sumigaw ang aking konsensya na malaking pagkakamali ang nagawa ko kay Christine.
Hindi ko man tanggap noong una ang naging kalagayan namin ay mahal ko pa rin ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko sinadya o ginusto na masaktan siya. Ayaw ko nang maramdaman niyang hindi siya mahalaga para sa akin. Ngunit hindi ko alam ang gagawin gayong nangyari na ang lahat. Noong araw na nag-usap kami ay walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Kahit hanggang sa pag-uwi ko sa aking bahay, pinagnilayan ko ang mga sinabi ni Christine. Kung mas gugustuhin ko nga ba na hindi na lamang sana siya dumating sa akin, Papa Dudut. Alam ko ngayon na hindi ko pipiliin yung wala si Christine sa buhay ko. Pipiliin ko pa rin na magkasama kami kahit gaano ito kahirap. Pipiliin kong hindi ko kailanman na ipakita na naging pabigat siya sa buhay ko. Higit sa lahat ay hindi ko man nagawa noon ay pipiliin ko nang pasayahin siya. Upang pakalmahin ang aking emosyon ay huminga na lamang ako ng malalim. Mataimtim kong binalikan sa aking isipan ang nakaraan. Inilarawan ko dito ang mga ninanais kong mangyari kung maibabalik ang panahon. Nagsimulang maglaro sa isipan ko ang mga nagawa ko sana at ang mga karugtong pang naranasan sana namin. Lumalim ang pagmuni ko hanggang sa ito'y naging madetalyadong katang-isip. Nadagdagan at nadagdagan pa ito ng eksena sa loob ng aking imahinasyon. Kahit nasa isipan ko lamang sila ay paunti-unti nitong binawasan ang bigat sa loob ko. Pumikit ako at tumuloy sa aking imahinasyon ng nakaraan kung saan ay magkasama kami ni Christine noong siya'y maliit pa. Papa Dudut, binalikan ko ito ang araw na nagpupumilit si Christine na samahan ko siya. Dito lang kayo ngayon sa bahay ha? Aalis na ako. Mama, gusto ko po kayong makasama. Hindi pwede, may pasok pa ako. Samahan niyo po ako ngayon. Sige na po. Gusto mo ba talaga makasama si mama ngayon? Eh alam mong may trabaho pa ako. Lagi na lang po kayong wala dito sa bahay. Pag day off niyo po, puro tulog naman kayo. Miss na miss ko po kayong makasama, Mama. Kaso kailangan ko magtrabaho. Para rin naman sa'yo itong ginagawa ko eh. Eh kailan po ba tayo magsasama ulit? Kailan ko po kayong makakasama? Sige na naman po ma, kahit ngayong araw lang po. Dito lang po kayo. Promise ngayon lang po. Alam mo namang hindi kita matitiis, kaya pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Talaga po? Sasamahan niyo po ako? Pero ngayong araw lang ha, ngayon lang kita mapagbibigyan. Sige po ma, ngayon lang po, promise po. Siyempre, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Wow, makakasama ko po kayo. Anong gusto mong gawin ngayong araw anak? Kahit ano po ma, basta po kasama ko po kayo. Paano yan eh, ganyan din yung gusto ko. Pwede nating gawin ng kahit ano basta magkasama tayo. Sa'yo tong isang araw at matutupad mo yung lahat na magpapasaya sa'yo. Ano nga po kaya? Ang dami po natin pwedeng gawin, Mama. Piliin mo yung pinakagusto mo. Pwede po ba tayong lumabas? Oo naman, saan mo gustong pumunta? Gusto ko po maglaro sa perya. Sa perya? Opo, punta po tayo. Mag-enjoy po tayo doon, Ma. Tapos, anong gagawin natin doon? Ano po, gusto ko pong subukan yung mga palaro doon. Meron doon po yung hinahagis yung bola tapos magsushoot po doon sa mga butas. Gusto mo yon? Opo, isushoot po lahat ng mga bola doon. Iba-iba po yung kulay ng mga butas para po sa iba't ibang premyo. Kayang-kaya mo yun, nak. At saka po, gusto ko rin po sumakay dun sa kabayo, yung pang umiikot, yung may tumutunog na magandang music habang umiikot po. Yung merry-go-round. Opo, opo. Sakay po tayo dun, Ma. Dapat po magkasama po tayo, Pwede rin. Tapos syempre po, hindi po kumpleto yung araw pag wala pong matamis. Ay, alam ko na yung sinasabi mo. Sige nga po, ano po yung sinasabi ko? Eh di yung paborito mong pagkain, ice
ice cream! Kilala niyo po talaga ako, Ma, no? Alam niyo po kung ano yung gusto ko. Maaraw pa naman ngayon, bagay nga sa mainit na panahon. Sige, kakain din tayo ng ice cream. Yung mango flavor po, Ma. Masarap po yun. Meron ka pang gustong gawin? Di magpapahinga na. Oo nga naman, kailangan din natin magpahinga. Sige na, Ma. Sa perya na po tayo. O sige, Talaga po? pupunta tayo sa perya! Yay! Ang saya ko! Tara na! Wait lang po, Ma. Hindi pa po kayo kumakain ng almusal. Ay, oo nga pala. Ayaw mo magutom si Mama. Ang sweet naman ng anak ko. Siyempre po, love ko po kayo eh. Sobrang love din kita, anak. Magpalakas po tayo at kumain po muna, Ma. Para po marami tayong magawa ngayong araw na to. Papadudod sa imagination ko ay ginawa namin ang lahat ng gusto ni Christine. Pinuno ko ito ng makukulay na detalye. Nagsimula ito sa bahay, nagalmusal kami at masaya daw siya dahil muli niya akong nakasama sa hapagkainan. Ipinakita niya sa akin ang iniligpit niyang lalagyan ng mga laruan at sinabi ko na sobrang proud ako sa kanya. Binigyan ko ng day off ang yaya ni Christine at tumuloy kaming mag-ina pagpunta sa perya. Noong nasa perya na kami ay sinubukan namin ang mga palaro doon. Tinupad namin yung mga bidalak na gawin ni Christine. Marami pa kaming naranasan sa imagination ko. Naramdaman ko ang lahat ng ito mula sa simoy ng hangin hanggang sa himig ng merry-go-round, pati ang lamig ng sorbetes na tinikman namin. Nakita kong puno ng ligaya ang anak ko. Pagsapit ng gabi ay bumalik kami sa bahay upang magpahinga. Sinamahan ko siya sa higaan upang siya ay patulugin na. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang saya daw ng naging araw niya. Nagyakapan kami, bagay na sa imahinasyon ko lamang muling nagawa sa kanya. Nagsabi ako sa kanya ng I love you at bumigkas ng salitang yakap-ulap. Ibig kong sabihin dito ay yakap na kasing lambot ng ulap. Kusa lamang na lumabas itong salita sa bibig ko. Hinele ko si Christine hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Nang nakontento na ako sa aking pag-i-imagine ay paunti-unti kong minulat ang aking mga mata at bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Tinapos ko na ang paglarawan sa aking isipan at nakapaloob sa aking imahinasyon ang ginusto kong maranasan ni Christine at ito ay ang lubos kong pagmamahal. Kahit nasa katang-isip ko lamang ang eksena, gumaan ang pakiramdam ko na parang totoo itong nangyari, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ang aking pag-iyak ngunit hindi na dahil sa panghihinayang. Pilit kong pinanatili sa puso ko ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Buhay pa kami ni Christine at marami pang araw na pwede kaming magkasama. Marami pang pagkakataon para maramdaman namin ang aming pagiging magkapamilya. Papa Dudut, hindi ko man na iparanas kay Christine ang masayang kabataan ay maibibigay ko pa sa kanya ang maliligayang karanasan simula ng araw na yon. Lumipas ang ilang araw na iniisip ko kung paano maaayos ang pagsasama naming mag-ina. Nang tinawagan ako ni Christine sa telepono, nalaman kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng paghilom ng damdamin kundi maging siya, Papa Dudut. Hello? Mama? Christine, kumusta ka na? Okay naman ho ako. Pakiramdam ko medyo umayos na ako.
Ay, mabuti kung ganon. Ano nangyari sa'yo nito mga nakaraang araw? Ayun, puro tulog lang yung ginawa ko. Pagkagising, puro naman iyak. Halos naubos ko na nga yung tissue sa bahay sa kasising ako eh. Alam nyo ma, ang himbing ng tulog ko nung nakaraan, may napanaginipan ako maganda nung gabing yon. Kaya lang, hindi ko naman makwento sa inyo kasi hindi ko na rin matandaan eh. Pero sure ako na napanaginipan ko yun nung araw na dumalaw kayo. Talaga? Pagkagising ko nun kinabukasan, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pinagluto ako ni Ben noon tsaka sabay kami nag-almusal. Tapos sinabi pa niya na natutuwa daw siya kasi ginaganahan na raw ulit akong kumain. Nag-aalala nga raw kasi siya kasi baka pumayat ako lalo eh. Kontento na raw siya sa kaseksihan ko. Huwag ko na raw itodo pa. Buti nakakakain ka na. Akalain mo yun, ma? Tulog lang palang kailangan ko para gumaan yung pakiramdam ko. Buti nakakapagbiro ka na rin. Siguro natatanggap ko na lang ang lahat, ma. Ginusto ko na maging close tayo nung bata pa ako. Pero wala naman ako magagawa nun kung nakadepende sa iyo yung paghahanap buhay. Na-realize ko na kaya mo ginawa yon para hindi ako mahirapan. Ikaw yung nagpakahirap para mabigyan ako ng mas magandang buhay. Christine, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Bakit naman, ma? Kasi naiparamdam ko sa'yo nung minsan na hindi kita pinahahalagahan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko kung minsan nagdadalawang isip ako sa presensya mo sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin. Kung uulitin ko man ang nakaraan, pipiliin ko pa rin harapin yung anumang hirap basta't para sa ikabubuti mo. Ma, okay na yon. Napapressure ka rin kasi dati eh. Kahit malamig kang makitungo minsan, alam ko namang mahal mo talaga ako. Sorry naranasan mo pa yung katarayang ko. Sorry ma, naranasan mo rin yung pagiging moody ko. Naisip ko na kinailangan ko maintindihan yung side mo. Wala ka rin namang choice nun, kundi isang tabi muna ako eh. Dahil hindi mo naman ako masusubaybayan, pinaalagaan mo ako sa ibang tao para siguraduhin hindi ako mapapabayaan. Alam ko nang para sa akin din talaga yun, ma, yung ginawa mo mga desisyon na yun. Hindi biro yung pinagdaanan mo para sa kapakanan ko. Ibig sabihin lang nun, talagang mahalaga ako para sa'yo. Sobra pa sa sobra, nak. Hindi man naging perfect yung nakaraan natin, ma. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo para sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa iyo, ma. Salamat, nak, sa pag-iintindi mo sa sitwasyon natin. Nag-decide na rin pala po ako Na ano? na aalagaan ko na po yung sarili ko. Aba, dapat talagang alagaan mo yung sarili mo. Sige na po. Concern na po talaga kayo sa akin. Ayaw nga pala, ma. Lalabas po ako mamaya para bilhin yung mga kailangan. Tapos maglilinis din kami ni Ben ng bahay. Nakita niyo naman na sobrang kalat dito sa amin. Masaya talaga ako marinig yan. Ginaganahan ka na rin kumilos. Alam ko po kasi na mahal niyo ako ni Ben. Matanong nga pala kita, Ano po yun, ma? pwede ba kitang dalawin minsan para makasama ka? Ma naman, tinatanong pa ba yan? Syempre! Welcome na welcome po kayo sa amin. Namimiss ko na nga po kayo makasama ulit eh. Kaso ngayon na ba kayo dadalaw? As in ngayon na? Nako, pwede po kayong pagkatapos na lang namin maglinis ng bahay, ma? Nakakahiya po kasi sa inyo eh. Sige, abangan ko yan. Namimiss ko na yung kakulitan mo eh. Oo nga, kaya magkita na tayo kapag pwede ka na. O siya, mag-aasikaso na rin ako. Ipagpatuloy mo lang yan, ha, Christine? Okay, ma. Bye-bye po. Love you, ma. Yakap ulap. Yakap ulap? Teka, saan galing yung salitang yan? Ewan ko ba, ma? Bigla na lang lumabas sa bibig ko eh. Yakap na kasing lambot ng ulap yung ibig kong sabihin doon, ma. Pinagsama ko lang yung dalawang salita. Nakakatuwang sabihin yun, di ba, ma? Nakakatuwa nga. Love you din, anak. Yakap ulap. Sa tanang buhay ko ay hindi ko maalalang ginamit namin ni Christine kailanman ang inimbento naming salita.
Nakapagtataka, Papa Dudut. Nasa kathang isip ko lamang dapat itong salitang ito. Kaya paano ito nalaman ni Christine? Napuno tuloy ng mga katanungan ang isip ko. Hindi kaya naramdaman ni Christine ang naging kathang isip ko? Ito kaya ang nabanggit niyang magandang panaginip niya. Nakarating kaya sa kanya ang pagmamahal na nais kong ibigay sa kanya? Maaring hindi ko na masagot ang mga tanong na ito, Papa Dudut. Ang alam ko lang noon ay isang himala na bumuti ang pakiramdam ni Christine. Bumalik ang kanyang sigla at eto naman ang pinakamahalaga. Magmula noon ay hindi ko na pinalalagpas tuwing may pagkakataon na magkita kami ni Christine. Pinaglaanan ko siya ng oras palagi at pinagsikapang bumawi sa kanya. Nadiskubre kong matagal na rin itong hinahangad ng anak ko. Kaya mabilis na nagkalapit ang loob naming mag-ina. Papa Dudut, walang katumbas ang ligaya ko na nakikita kong muli ang kislap sa mga mata ni Christine. Sa wakas ay nararamdaman na niyang kabilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Sa katagalan ay lumikha si Christine ng magandang buhay para sa sarili niya at sa pamilya nilang mag-asawa. Ngayon ay may sarili siyang negosyo at malakas ang kanyang loob sa marami niyang hangarin sa buhay. Higit sa lahat ay masaya siya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Naway ang aming karanasan ay nakapagbahagi sa inyo ng tuwa at pag-asa. Thank you sa inyong lahat sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Kelly. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang karera ay may pag-uumpisahan at may pagtatapusan. Pero hindi sa buhay dahil ang buhay ay hindi po karera. Ang isang kwento ay may simula at katapusan. Kaya kapag nahihinto ang kwento, minsan para maalala natin ay muli nating sisimulan. Ikaw, kabarangay, may kwento ka ba sa buhay na binalikan mo para muli mong simulan? Dear Papa Dudut, magandang araw po, ako po si Sherwin, 37 years old at ang kwento ko po ay masasabi kong fresh pa dahil kailan lang po ito nangyari. Papa Dudut, hindi na po ako mahihiya dahil po sa pandemic ay sobrang malas ang nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una ay okay pa po ako dahil may ipon pa ako. Pero iniwasan at pinagkaitan po yata ako ng trabaho. Kahit na anong ginawa ko ay wala pong naging swerte. Kaya hanggang naubos ang lahat ng ipon ko at wala na akong panggastos. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay at wala na po ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay malalayo sa akin. Kaya nang maubos ang lahat ay naibenta ko na din ang mga gamit ko. Pero dahil may mga kailangang bayaran ay mabilis ding naubos ang pera. Kasabay pa ng mga nagmamahalang bilihin. Sa madaling sabi po, Papa Dudut, ay naubos ang lahat at hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yon. May mga kaibigan na po akong nahiraman ng pera pero nahiya na uli akong manghiram kasi ayokong maging abusado. Yung iba naman ay iniwasan ako. Pero hindi po ako galit kasi pera naman po nila yon, kaya karapatan nila kung ano ang gusto nilang gawin doon. Sinubukan ko rin naman po mag-apply ng trabaho pero parang walang may gusto sa akin. Ayoko pong isipin pero parang ganun po kasi. Kaya sa sobrang gutom ko ay nagsubok po akong makiusap ng pabarya-barya para makabuo ng pangkain. Sa makatuwid po ay nanlimos na ako. Wala naman pong naniniwala sa akin dahil parang stereotypical po ata ang mga tao. Dapat po ata ay may punit ang damit at medyo madumi para magmukha akong nakakaawa.
Dahil sa gutom ay kumapal ang mukha ko, Papa Dudut. Pero nagulat po ako ng isang araw ay makapanlimos ako sa isang taong kilalang kilala ko. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita, Papa Dudut. Ma'am, pasensya na. Baka po may barya kayo dyan. Ha? Wait lang. Eto, 50 pesos po. yes, pasensya ka na ha. Naku ma'am, malaking tulong po ito. Salamat po. You're well... Sandali. Sherwin? Kilala nyo? Oh my... Bev? Oo, Bev, kumusta ka? okay naman ako. Ikaw? Sa nangyayari sa akin, hindi okay. Pero ang utak ko okay pa naman. Bakit ka... Namamalimos? Oo. Hindi ko din alam eh. Anong ibig mong sabihin? Pinarusahan ata ako ng Diyos. Uy, ano bang sinasabi mo? Hindi ka pinaparusahan. Eh ano tong nangyayari sa akin? Pagsubok lang yan. Sana lang matapos na tong pagsubok na to. Kung pagsubok man to. Pagsubok lang yan. Manalig ka lang. Pasensya ka na ha. Saan? Nakakahiya eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita tapos makikita mo akong ganito. Ang importante, maganda ang health mo. Parang okay naman. Anong nangyari? Wala akong makitang trabaho eh. Yung mga friends mo. Yun na nga eh. Humihingi ako ng tulong, hindi pera ha. Nagbakasakali lang naman ako na baka may alam silang trabaho. Sumama lang ang loob ko. Ha? Bakit? Pwede naman kasi nilang sabihin na wala silang alam o walang maitutulong. Kaso yung iba hindi na ako kinakausap. Nag-ghost ang mga messages ko. Yung iba in-unfriend pa ako sa social media. Sorry. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Tsaka hindi naman ako galit sa kanila. Sumama ang loob ko pero hindi ako galit. Kasi hindi ko naman sila pwedeng diktahan. Kung ano sa tingin nila ang tamang gawin, sila pa din yun. Huwag mo nang isipin yun, masistress ka lang. Hindi na nga eh. Ang iniisip ko na lang yung paano ko maitatawid ang kada araw na dumadaan. Hindi ko alam ang sasabihin. Nako, wala kang dapat sabihin dahil malaki tong binigay mo. Tawid na ang buong araw ko. Sa 50 pesos? Sabi nga, pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Sandali. Eto, kunin mo muna to. 1,000? Ay, 3,000? Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Naiiyak naman ako sa'yo. Pagkasyahin mo na muna yan, tapos mag-iisip ako ng paraan paano ka matutulungan. Madaming araw na akong isasalba nito. Kumain ka ng maayos ha, parang ang payat mo na oh. Salamat. Pag nakabawi ako, ibabalik ko to. Ano ka ba? Para ka namang iba. Pasensya ka na ha. Naiiyak talaga ako. Hoy, ano ka ba? Hindi ko alam kung ano nangyari eh. Hindi ako nakagraduate pero masipag naman ako. Pero ang ilap sa akin ang trabaho. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ayoko nang mangutang tapos ngayon nanghihingi na naman ako. Tahan na uy. Nasa kalye tayo, baka sabihin ng mga tao inaapi kita. Sorry. Okay na ako. Nailabas ko na. Teka, saan ka pala pupunta? Magkikita kami ng boyfriend ko. Ah, okay. Ikaw, may girlfriend ka ba? Buti na lang wala. Kundi nakakahiya tong nangyayari sa akin. Or baka naman natulungan ka sana niya. Pwede naman. Ay, pasensya na. Baka kailangan mo nang umalis. Sige, etong calling card ko. Tawagan mo ako pag kailangan ha. Baka din makaisip ako ng may tutulong ko sa'yo. Salamat, Bev. O siya, bye na. Oh, teka, anong gagawin mo? Bebeso ako sa'yo. Nakakahiya, madumi ako. Huwag kang ang ganyan. Sige na, bye. Papa Dudut, nahiya ako kay Bev pero ganun pa din siya. Walang pagbabago. Hindi pa din siya maselan at paalis na sana siya para puntahan ang boyfriend niya nang biglang may tumulak sa akin. Malakas ang pagtulak kaya nabuwal ako. Hindi na ako nakabalanse
at nagulat kasi ako. Ang tumulak sa akin ay ang boyfriend pala ni Bev at inakala daw niya na binabastos ko si Bev. Pero sinabi ni Bev na kilala niya ako. Hindi ko alam kung anong nagawa kong masama sa kanya at ganoon na lamang ang init ng ulo niya sa akin. Parang ilang taon na kaming magkakaaway dahil sa gigil niya. May pagka-OA din magalit ang boyfriend niya pero ako alam ko na yung mga ganong galawan ibig sabihin lang noon ay nagpapasikat siya kay Bev. Gusto niyang ipakita kay Bev na isa siyang superhero na ipagtatanggol siya sa anumang klase ng panganib. Pero nasa ng panganib? Ako lang naman yon. Mas malaki din siya ng di hamak sa akin, dagdag pa yung nangangayayat ako ng husto. Kaya mas ipinakilala pa ako ni Bev sa kanya para maintindihan niya kung sino ako, Papa Dudut. Lumayo ka! Gino, ano ba? Ano bang ginawa mo? Nagta-take advantage sa'yo ang lalaking yan! Ano bang sinasabi mo? Sherwin, okay ka lang? Kanina oo, ngayon hindi na. Pasensya ka na. Bakit ka humingi ng pasensya dyan? Bakit alam mo ang pangalan yan? Kaklase ko siya nung high school. Hindi kita kinakausap. Totoong sinasabi niya. Classmate ko siya noon at ex-boyfriend ko siya nung high school. Uy Bev, nakakahiya naman. Bakit sinabi mo pa yan? Anong nakakatawa? Sorry. Tumigil ka na nga, Gino. Kilala ko yan. Siya si Sherwin. Sherwin, ito naman ang boyfriend ko, si Gino. Nice to meet you. Gino, nice to meet you daw. Tara na. Aalis na kayo? Niyaya ko na nga siya, di ba? Sherwin, mauna na kami ha. Salamat sa bigay mo ha. Walang anuman. Bye. Aray! Gino! Huwag ka nang lalapit sa girlfriend ko. Ang dumi-dumi mo. Gino, stop it! Halika na. Aray! Teka, nawawala ang wallet ko. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yun eh. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Pulis? Ano ka ba? Kakausapin ko na lang siya. Huwag kang lumapit sa kanya, baka armado yun. Ano bang armado? Kilala ko si Sherwin. Bev, kailan muling nakita ang taong yun? Matagal na din. Kita mo, nagbabago ang lahat. Malay mo, hindi na siya yung taong nakilala mo dati. Tumigil ka nga, masyado kang OA. OA? Para sa kaligtasan natin to. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pupuntahan ko siya. Wag! Tatawag muna ako ng pulis. Boss! Lumayo ka sa amin! Huwag mo kaming saktan! Saktan? Hindi ko ugali ang manakit. Lalo na ang langaw. Ano? Sinasabi mo bang langaw ako? Hindi boss. Sinasabi ko na hindi ako nananakit. Kahit insekto pa. Sherwin, pasensya ka na ah. Bakit ka ba humihingi ng pasensya sa kanya? Baka nakakalimutan mo. Kinuha. Bev, pasensya na. Nahulog ni boss tong wallet niya. Napulot ko doon. Ay, salamat. Nakita mo na, Gino? Anong sinabi ko sa'yo? Akin na nga yan. Bakit kulang ang laman nito? Boss, wala po akong kinukuha dyan. Alam mo, Gino, imposibleng may kinuha si Sherwin dyan. Baka nagastos mo na kanina, nakalimutan mo lang. Oo nga, boss. Sagot ka ng sagot. Gino, ano ka ba? Imbis na magpasalamat ka, galit ka pa. Gino! Ano? Magpasalamat ka. Salamat. Dahil dyan naalala ko yung sasabihin ko kanina. Tungkol sa trabaho. Gino, hindi ba may mga tao tayong kailangan sa opisina? Ayon sa Sherwin, kunin natin. Wala na atang bakante. Meron pa. Kunin mo sa Sherwin, magaling yan. Tandaan mo ang sabi ni Papa, tulungan ng mga ngailangan. Oo na, tara na. O Sherwin, nasa iyo na yung calling card ko. Nandun na yung address ng opisina. Pumunta ka bukas. Salamat, Bev. Salamat, boss. Tara na, Bev. Papa Dudut, napakaswerte at napakamalas ko ng araw na yon. Swerte dahil nakita ko si Bev na matagal ko nang hindi nakikita at inalok pa niya ako ng trabaho. Malas naman dahil ilang beses ako naitulak at nakwelyuhan pa. Tapos yung wallet na isinoli ko ay hindi naman siya nahulog. Nung kwinelyuhan ako ni Gino ay naramdaman ko na may nilagay siya sa bulsa ng jacket ko.
Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganon, Papa Dudut, at nung kapain ko ay nakita ko ang wallet niya ang nilagay niya. Dalawa lang ang ibig sabihin noon. May masamang balak si Gino, baka gusto niya akong ipahamak o kaya ay gusto niya talagang ibigay sa akin yung wallet niya na napaka-imposible dahil mukhang gigil siya sa akin. Kung may iba pang dahilan ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko ay ramdam din ni Bev ang hindi magandang trato sa akin ng boyfriend niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit ganoon ay wala akong magagawa kundi ang subukang pakisamahan si Gino. Sabi nga beggars cannot be choosers. Kung bibigyan ako ng trabaho ay kailangan kong tiisin yon. May sweldo naman kaya gagawin ko. Kesa naman nasa kalye ako buong maghapon. Ganon naman talaga ang buhay, Papa Dudut, laging may balakid at nasa atin na kung paano natin ito lalampasan. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako ng sobra kasi baka hindi ko kaya ang maging trabaho ko. Pero may alam naman po ako kahit na hindi ako nakagraduate ng college ay marami naman po akong alam. Kaya yung binigay na pera ni Bev ay ginamit ko pambili ng maayos at murang damit. Nagbayad din po ako ng entrance fee sa isang public swimming pool. Hindi para mag-swimming kundi para makapag-shower. Putol po kasi yung metro ng tubig ko. Hindi pa ako nakakapagbayad. Kaya hindi ako nakaligo sa bahay. Papa Dudut, napaka-presko ng pakiramdam matapos akong makapaghanda. Kaya nung umaga kinabukasan ay ready na ako para sa interview. Bev! Sherwin! Good morning! Good morning din. Wow naman, bihis na bihis ah. Siyempre naman, dapat ganun pag-interview. Interview? Saan? Ito naman, palabiro. Hindi ako nagbibiro. Bev naman, kinakabahan ako sa'yo ah. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na mag-a-apply ako ng trabaho. Ah! Uy, grabe ka. Huwag mo naman akong pagtawanan. Sorry, natawa ako sa sarili ko. Oo, hindi ko nakakalimutan kung bakit ka nandito. Pero wala nang interview. Wala na? Oo, tanggap ka na. Talaga? Pero teka, kinakabahan din ako. Ano bang trabaho? Mahirap ba? Hindi ko pa alam eh. Si Gino ang nakakaalam. Padating na yon. Sa inyo ba tong kumpanya? Kay Papa. Sa inyo nga. Empleyado lang ako dito. Pero sa inyo pa din to. O siya, sige na nga. Anong posisyon mo? EVP, Executive Vice President. Si Gino ang SVP, Senior Vice President. Wow! Ang tataas pala ng posisyon nyo. Actually, hindi na dapat si Gino ang magbibigay ng posisyon mo. Pero gusto niya siyang maghanap ng trabaho para sa'yo eh. Ang laki nitong opisina. Nag-almusal ka na ba? Ha? Okay, alam ko nang ibig sabihin ng ha. Ibig sabihin hindi pa. Alika, doon tayo sa opisina ko. May pagkain doon. Nakakahiya naman. May sukli pa naman yung bigay mo. Kaya lang hindi na ako nakakain dahil ayokong malate. Nako, itago mo na lang yung pera. Sagot ko na lagi ang meals mo. Nakakahiya na. Naiinis na ako sa hiya-hiya na yan ha. Pasensya ka na. Sensitive lang dahil sa nangyayari sa akin. Pag nandito ka, kalimutan mo lahat ng problema. Baka makaapekto sa trabaho mo. Oo nga. Dahil napaalala mo, napaisip na naman ako kung ano bang trabaho ko. Halika na nga muna sa opisina ko. Bev! Oh, ayun na pala si Gino eh. Good morning, boss. Saan ka pupunta? Sa office ko, kakain kami ni Sherwin. Bakit kayo kakain dun? Empleyado mo lang siya. Technically, hindi pa siya empleyado kasi hindi pa siya nagsisimula. Isa pa, ano naman kung kumain kami kahit empleyado na siya? Bev, Anong Bev? Boss dito yan. Ma'am Bev ang itawag mo sa kanya. Sorry po. Ma'am Bev. Sige po, maghihintay na lang ako dito. Hindi, tara sa office ko. Wala ka pa namang trabaho. Magtatrabaho na siya. Tanungin mo kay Mang Ben kung nasaan yung mga gagamitin mo. Okay po. Sandali, ano bang trabaho niya? Janitor. Wala na bang ibang posisyon? Yun lang ang may opening. Pwede naman niyang tanggihan. Hindi,
Kaya ko yan, boss. At ma'am. Sure ka? Yes, ma'am. Madali lang naman maglinis eh. Sige, pag may ibang opening ipapalipat na lang kita. Hayaan mo muna siya doon. Pag maganda ang record niya after 6 months, saka natin pag-isipan kung saan siya ililipat. No problem, boss. Oh, bago ka mag-start, mag-breakfast na muna tayo sa office. Magsisimula na siya. Ituturo pa ni Mang Ben sa kanya ang mga gagawin. Doon na sila kumain sa cafeteria. Yes, boss. Sige po. Sandali, mahal. May sasabihin lang ako sa kanya. Sige, mauna na ako. Hoy, tandaan mo to ha. Hindi ka malakas dito. Walang palakasan dito. Ilagay mo to sa kokote mo. Leon ako dito. Kuting ka lang. Yes, boss. Papa Dudut, halatang halata na ayaw ni Gino na pakainin ako kasama si Bev. Pero nakatulong naman po kasi na wala na siyang magawa kundi bigyan ako ng trabaho at nakapagsimula din ako kaagad. Hindi ako namimili ng trabaho, Papa Dudut. Kung yun lang ang opening ay tatanggapin ko. Sinabihan pala ni Bev si Gino na sabihin ang lahat ng detalye tungkol sa pagtatrabaho ko. Gaya ng araw at oras ng pasok. Magkano ang sweldo at kung kailan ang sweldo at marami pang iba. Pero hindi niya ginawa at ang ginawa niya ay pinahatid niya sa sekretarya niya ang isang folder na may mga papel. Sinungitan pa ako at sinabing basahin ko daw at intindihin para malaman ang detalye ng trabaho ko. Pirmahan ko na rin daw kapag nabasa ko na. Kontrata na pala yun. Ang formal ng pagkakaabot sa akin ayaw nang ipaliwanag ni Boss Gino o kahit nung sekretarya niya ang mga nakasulat doon. Binasa ko pa din naman, Papa Dudut, at masaya ako sa sweldo ko. Maliit pero pwede na kesa sa wala. Okay na ang maliit. Kahit na sinungitan ako ni Boss Gino, ang konsiderasyon ko na lamang ay ang pagtatanggol sa akin ni Bev at nakakapag-usap kami. Kahit si Bev ang dahilan ng palaging pag-init ng ulo ni Boss Gino sa akin ay okay na din. Madami din naman akong naging kaibigan sa opisina. Madami maliban doon sa sekretarya ni Boss Gino. Hindi ko alam kung namamana ba ng mga sekretarya ang ugali ng mga boss nila. Itinatawa ko na lamang at hindi ako nagpapaapekto sa kanila, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Bev. Dalawa lang tayo dito. Bev na lang. Baka magalit si Boss Gino sa akin eh. Siya lang naman ang may gustong tawagin akong ma'am. Sa totoo lang, gusto ko nga lahat dito first name lang ang tawag sa akin eh. Okay lang yon. Boss ka naman. Yun na nga ang ayaw ko, yung boss ang tingin nila sa akin. Mas masaya ako kung magkakaibigan lang tayong lahat. Pero syempre, iba pa din pagdating sa trabaho. Hayaan mo na lang ako na tawagin kang ma'am. Kasi baka madulas ako na tawagin kang Bev pag nandyan si Boss Gino. Lagot na naman ako doon. Teka, minamaltrato ka ba ni Gino? Hindi naman po. Wala nga siyang pakialam sa akin eh. Pinapansin lang niya ako pag nakikita niyang magkausap tayo. Ay, wag mo na lang din pansinin. Basta dapat masaya ka sa ginagawa mo. Ay oo naman ma'am. Halos kaibigan ko na nga lahat dito eh. Wow, ang saya namang malaman nun. Pero teka, bakit sabi mo halos lahat? Sino-sino pa ba ang hindi mo nagiging kaibigan dito? Si Boss Gino saka yung sekretarya niya. Si Vanya? Vanya po pala pangalan nun. Hindi niya kasi sinabi. Ang sabi niya lang, Madam ang itawag ko sa kanya. Madam? Oo. Baka gusto niya rin doon na mag-opisina sa opisina ko. Sige ma'am, tapusin ko na lang yung pasilyo doon. Teka, lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Pagkatapos po nung pasilyo. Nako, mamaya mo na ituloy yan. Halika na, samahan mo ko mag-lunch sa labas. Naku, wag na. Bakit? Baka malaman ni Boss Gino na sumabay na naman ako sa'yo. Malilintikan na naman ako doon. Wag mo siyang intindihin, mamaya pang balik nun, may meeting siya sa labas. Kahit na ma'am, baka isumbong ako ng sekretarya niya. Si Madam? Yes, si Madam. Wag mo na siyang intindihin, kasama siya ni Gino dun sa meeting. Hindi po kaya biglang dumating yon? Mamaya pa yun. Natatakot ako eh.
O sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa conference room kumain. Magpapadala na lang ako ng pagkain doon. Pero magkasama pa din tayo. Ano? Iiwasan mo na lang ba ako palagi? Hindi pwede ang ganon. Huwag ka matakot. Hindi pumapasok ng conference room si Gino. Papasok lang yun pag kailangan. Yun namang sekretarya niya, papasok lang doon pag nandun si Gino. Kaya kahit dumating pa sila, hindi ka nila makikita dahil malayo yung opisina nila sa conference room. Nakakatawa naman to. Ang alin? Yung pagtatago natin. Para tayong may ginagawang masama eh. Wala naman akong pakialam kung makita nila tayo magkasama dahil magkaibigan naman tayo. Kaso, hindi kita laging mapoprotektahan kaya tama na din yung sinasabi mo na huwag tayo magpakitang magkasama o nag-uusap. Sige na nga. Pero dadalhin ko yung baon ko ha. Sige, para matikman ko din. Wag, nakakahiya. Ano bang nakakahiya? Galunggong at kamatis lang yung baon ko. Niluto ko pa kagabi, natira lang. Sayang, kaya binaon ko na lang. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng galunggong. Gusto ko na nga uli maalala ang lasa eh. Nakakahiya naman. Pinagdadamot mo ba yung baon mo? Hindi. O yun naman pala, patikim ako. Hati na lang tayo sa isda. Ha? Sige. Pero sa akin yung buntot na part ha. Ha? Bakit buntot? Nakakahiya, sa'yo na yung ulo. Buntot na lang. Ang buntot kasi hindi masyadong maraming tinik. Okay. Sige. Magpapaakyat ako ng bulalo. Natatandaan mo ba nung high school? May pinupuntahan tayo mag-aaklase na bulaluhan sa may San Juan? Ay oo. Hindi ko makakalimutan yung kainan na yon. Pwes, tikman mo yung bulalo na kakainin natin. Para kang babalik sa high school kasi kalasa siya. Naglalaway na tuloy ako. Naku, ganun din ako sa galunggong. Tara na, kain na tayo. Napakasaya namin noong tanghalian na yon. Ang dami naming inalala noong high school. Kahit ang lakas ng tawa namin ay walang nakakadinig sa labas. Soundproof kasi yung conference room. Hindi lang yung pagkain ang masarap papadudot kundi pati na yung mga alaala. Napakasarap balikan. Siyempre sa bawat saya ay pwedeng may lungkot na kasunod. Kaya ayon noong makabalik sila Boss Gino at Vanya ay balik kalbaryo uli ako doon sa mag-amo. Actually mas yung sekretary niyang si Madam Pa ang madalas na nambubulyaw sa akin. Hindi ko nga alam kung inutos ba sa kanya o kasama talaga sa trabaho niya ang bulyawan ako. Kasi wala siyang mintis papadudot. Minsan may overtime pa. Iba siya. Pero isang bagay ang kinagulat ko nang malaman ko ang isang sekreto. Habang naglilinis ako ng pasilyo ay napansin ko na sarado ang opisina ni Boss Gino. Sarado kaya inisip ko na walang tao doon. Sabi ko sa sarili ko na linisin ko na habang wala si Boss Gino. Kesa yung nandun na siya dahil tiyak na may kasama na siyang sermon habang naglilinis ako. Dahil nga sa pag-aakala ko na bakante ang kwarto ay hindi na ako kumatok pa. Nagulat ako na meron palang tao. Ewan kung bakit nakalimutan yata nilang ilak ang pintuan. Ang mas nakakagulat pa papadudot ay yung ginagawa nung dalawang tao habang nasa loob ng kwartong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May naghahalikan sa loob ng kwarto. Mabuting nakalabas agad ako at siguradong hindi nila ako nakita o napansin. Nagmamadali akong lumayo sa lugar na yon pero napakalakas ata yung pagkakasarado ko sa pinto. Kaya parang hinabol ako nung isa. Mabuti na lamang at nakaliko kaagad ako doon sa isang kwarto. Papadudot kitang-kita ng dalawang mata ko kung sino ang dalawang taong yon. Sina Madam at si Boss Gino ang naghahalikan. Hindi ako magkakamali. Ang tagal kong natulala sa loob noong maliit na kwartong napasukan ko. Prinoproseso ng utak ko kung tama ba ang mga nakita ko kaya para akong cassette player na paulit-ulit na nagre-rewind at nagpe-play sa utak ko yung eksaktong nakita ko. Kada ulit sa utak ko ay mukha ni Boss Gino at ng sekretarya niyang si Vanya ang nagpa-flash at rumirehistro. Papadudot noong nasigurado ko na tama ang nakita ko at hindi ako namamalikmata ay hindi naman ako makakapayag na kalimutan na lamang yon. Girlfriend niya, kaibigan ko kaya kailangan kong sabihin kay Bev ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan.
Parang gulat na gulat ka naman sa pagpasok ko. Nagulat talaga ako kasi nandyan si Gino pero hindi ka natakot at dumiretso dito. Oo, may gusto akong sabihin sa'yo. Halika, pasok ka. Umupo ka. Salamat. Teka, anong baon mo? Bakit? Natural, hihingi ako. Ha? Tosino? Ay, ang sarap na naman. Mamayang lunch, doon ulit tayo kain sa conference room ha. Pero nandyan si Boss Gino. Nako, madali lang yan. Kunyari may meeting ako, pero doon na ako pupunta sa conference room. Hihintayin kita ah. Magpapaakyat uli ako ng pagkain. Baka malaman ni Boss Gino. Nakakalimutan mo na bang hindi siya pumapasok doon? Pero… Nako, wala nang pero. Basta mamayang lunch ha. Excited na ako sa tosino. Sige, Oh, ano ba yung sasabihin mo sa akin? masyado kang masaya. Baka masira ang araw mo. Ano ba yun? Kasi may nakita ko na hindi ko dapat makita. Bev! Nako, si Gino, magtago ka. Dito sa ilalim ng table ko. Mahal, sabay tayo mag-lunch? Ay, may pocket meeting ako ng lunch. Ah, ganun ba? Oo mamaya na lang tayong dinner. May kausap naman ako ng dinner time. Pag-overtime ko na nga lang si Vanya para makatulong sa akin. Ah, ganun ba? Oo. Tapos bukas na maaga naman may ka-meeting din ako. Dediretso na ako doon. Doon ko na din papupuntahin si Vanya para hindi na siya pumunta dito sa office. Mga after lunch na kami makakabalik. Sige, Thanks, mahal. Ano, di ka talaga pwede mag-lunch? next time na lang. O sige, see you later. Okay. Labas ka na dyan. Sorry ha. Okay lang. Ano yung sasabihin mo? Bev, Oh, ano to? Surprise? Mang tagal naman. niloloko ka ni Gino. Ano? Nahuli ko siya na may kahalikan sa opisina niya. Ano? Hindi ko sinasadya. Akala ko walang tao sa opisina niya. Maglilinis sana ako pero nagulat ako sa nakita ko. Niloloko ka niya, Bev. Ano bang sinasabi mo? Paanong niloloko niya ako? Nahuli ko sila naghahalikan ni Vanya sa loob ng opisina ni Boss Gino mismo. Huling-huli ko at kitang-kita. Seryoso ka ba? Oo. Hindi mo ba napapansin na laging kasama ni Gino si Vanya kahit saan siya magpunta? Sandali, She. Pag-isipan mo yung sinasabi mo, ha? Relasyon ko ang pinag-uusapan dito. May relasyon din sila nung sekretarya niyang si Vanya. Sherwin, kung totoo yung sinasabi mo, pengi akong pruweba. Alam ko, hindi maganda ang naging trato sa'yo ni Gino, pero hindi mo naman kailangan gumawa pa ng kung anong kwento. Wala akong hawak na katibayan pero hindi ko gawa-gawa ang sinasabi ko. Pwes kung wala kang pruweba, tigilan mo na yung sinasabi mo. Pero Bev, niloloko ka niya. Tumigil ka na! Ayokong pag-usapan yan. Bev, Tama na, napipiko na ako. maniwala ka sa akin. Tama na, Sherwin! Lumabas ka na. Hindi na ako sasabay sa'yo mag-lunch. May gagawin ako. Bev! Kung uulitin mo yan, bigyan mo ako ng pruweba. Kung wala, huwag mo nang banggitin uli yan. Makakaalis ka na. Papa Dudut, hindi naniwala si Bev sa mga sinabi ko. Alam kong mahal niya si Gino at ganon kasi siya mula noon pa. Ipinaglalaban niya ang mga mahal niya. Noong high school nga po noong naging kami ay siya ang laging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga naninira sa akin. Lagi siyang naniniwala sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit hindi niya ako mapaniwalaan noong oras na sabihin ko yung tungkol sa sekreto ni Gino. Alam ko pong si Gino na ang boyfriend niya pero iba naman po siya. Hindi ko po masasabing sinungaling si Gino kasi hindi pa naman siya tinatanong ni Bev kaya hindi pa naman siya nagsisinungaling. Pero malaking bagay po kay Gino si Bev dahil ang pinagtatrabahuhan niya ay pag-aari nila Bev at malaki ang sweldo at posisyon niya. Isa pa nga po yun sa pinagtataka ko na kay Bev na lahat ng magandang katangian ay bakit nakuha pang magtaksil ni Gino. Maayos na girlfriend at magandang kabuhayan pa ang naibibigay sa kanya ni Bev. Ano pa ba ang hanap niya para magloko siya ng ganon? Sa sarili pang baluarte ni Bev nagagawa ni Gino ang kalokohan niya. Hindi po naniwala sa akin si Bev pero gagawin ko ang magagawa ko para mapatunayan sa kanya at para maprotektahan ko rin siya sa pangit na mga nangyayari. Malaki ang utang na loob ko kay Bev hindi lang dahil tinutulungan niya ako
ng mga panahon na yon kundi dahil sa lahat ng magandang nagawa niya sa akin mula pa noon. Habang naghahanap ako ng matibay na ebidensya ay alam na pala ni Gino na nahuli ko sila ni Vanya. Tiningnan niya ang CCTV ng hallway at nakita niya ako na pumasok at nagmamadaling umalis sa opisina niya noong araw na nahuli ko sila. Kaya hindi nagsayang ng oras si Gino at gumawa ito ng paraan para ako ang masira at mapaalis. Nagsabi siya sa security na may malaking pera na nawawala mula sa drawer niya. Pinahalungkat niya ang mga locker ng mga tao at sa locker ko nakita ang perang nawawala. Masakit man kay Bev ay kinailangan niya akong tanggalin sa trabaho. Noong araw na yon ay pinaalis ako sa trabaho at si Bev mismo ang nagpaalis sa akin. Gino, Ano pang ginagawa mo dito? hinihintay lang kita. Trespassing ka! Pinaalis ka na dito! Aalis ako, pero gusto muna kita makausap. Alam mong wala akong oras para sa'yo. Hindi mo ako ipagtatabuyan pag nalaman mong hawak kong ebidensya. Ano? Oh, bakit parang bigla ka natakot? Wag mo akong ginagago ah! Pwede na ba kitang makausap? Ano pa bang sasabihin mo? Kung hihingi ka ng tawad, pag-iisipan ko. Sabihin mo muna kay Bev na gawa-gawa mo lang ang sinabi mo tungkol sa amin ni Vanya. Hindi ko gagawin yan. May mas maganda akong plano. Anong plano? Mamaya ko na sasabihin. May mga gusto muna akong malaman. Ano ba yun? Alam ko din ang iba mo pang ginagawa sa kumpanya nila Bev. Kumpanya namin. Nakakatawa ka naman. Si Bev nga na anak na may-ari, hindi inaangkin na kumpanya niya. Ikaw pa? Hindi ba sabit ka lang naman? Tumahimik ka ah. Masakit, di ba? Alam mo ba na kaya kong sirain ang sira-sira mo ng buhay? Hindi sira ang buhay ko. Pero ikaw papunta na doon. Ang yabang mo magbanta ah. Alam mo naman na konting halaga lang pwede kang mawala. Dahil may pera ka? Saan galing? Nakikita mo ba ang mga papel na to? Mga dokumento to na nakuha ko sa opisina mo. Katibayan ng kinukupit mong pera sa kumpanya. Nuknukan ka talaga ng bobo. O sige, total wala naman maniniwala sa'yo. Oo, inaamin ko na kumukuha ako ng pera sa kumpanya. Pero hindi ako kasing tanga mo para ilagay sa papel ang mga dokumento. Eto, nandito lahat, kaya wag kang tanga. Mambabluff ka na lang, hindi mo pa pinag-isipan. Bakit mo ginagawa yan? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang malaman. Sino ka para pagpaliwanagan ko? Natatakot ka ba na pag nalaman ko, maaari kitang mapapagsak? Ang lakas ng hangin sa ulo mo, no? Pera, yun ang kikilos. Wala ka nun. Kaya para kang isang estatwa na walang magagawa dahil wala kang pera. Oh, ganun pala eh. Bakit hindi mo masabi ang dahilan mo? Alam mo, total hindi naman ako nagmamadali. Sige, sasabihin ko sa'yo. Dahil gusto kong maagaw tong kumpanya na to. Kung mapapangasawa mo si Bev, magiging sa inyo naman ang kumpanya. Kailan pa yun? Isa pa, pag mag-asawa na kami ni Bev, makikialam pa din yung tatay niya. Kailangan ko pang hintayin mamatay ang tatay niya bago ko masabing akin na ang kumpanya. Hindi ko na kaya maghintay. Gusto mong maangkin ng kumpanya pero ninanakawan mo? Huwag kang mag-alala, titigil din yun. Pag ako na ang may-ari ng kumpanya. Yun lang ba ang kailangan mo kay Bev? Kaya niloloko mo siya? May pakinabang sa akin si Bev. Kaya yung relasyon nyo ni Vanya dinala mo sa opisina. At doon pa kayo gumagawa ng kahalayan. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Kailangan kong protektahan si Bev. Paano? Hindi mo nga maprotektahan yung sarili mo. Hindi ako papayag na bastusin mo si Bev. O edi magsumbong ka sa kanya. Tingnan natin kung pakinggan ka niya. Papakinggan niya ako. Kung papakinggan ka niya, bakit ka nasisante? Kilala ko si Bev. Kaya pala itinapon kang parang basura. May mga hindi kami pinagkakasunduan. Pero alam mo ba na matapos yun nag-uusap kami? At naniniwala siya sa akin? Lakas ng trip mo ah. Halika, sasamahan kita. Isumbong mo lahat ang sinabi ko sa'yo. Hindi na kailangan, nandito na ako. Bev! Bakit parang nagbagong itsura mo? Kanina parang leon ka. Mahal, kung ano man ang narinig mo, sinabi ko lang yun. Kasi kanina pa ako binibwisit niyan eh.
Totoo ba? Oo, kaya huwag mong intindihin yun. Kaso hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung sinabi ni Bev na magbigay ako ng pruweba, kanina bago ako pinaalis, may nilagay akong camera sa opisina mo. Ano? Sinabi sa akin ni Sherwin kung saan niya nilagay. Kaya nung lumabas kayo ni Vanya, pumunta ako sa opisina niyo para kunin yung camera. Napanood ko na din. Mga baboy kayo! Mahal, inakit lang ako ni Vanya. Oo nga. Kaya pala ikaw ang agresibo. Tsaka yung hawak mong hard drive, kahit sirain mo wala akong pakialam. Pinatrace ko na sa accounting lahat ng mga nawawalang pera ng kumpanya. At isa lang ang inuugnay ng mga data. Ikaw. Mahal, hayaan mo ako magpaliwanag. Una, wag mo akong tawaging mahal. Ma'am Bev ang itawag mo sa akin. Pangalawa, dun sa husgado ka na magpaliwanag. Tara na, Sherwin. Bev! Papa Dudut, hindi po pala magandang tingnan ang leon kapag umiiyak. Pinag-aralan ng legal team ng kumpanya ang mga kasong isasampa laban kay Gino. Ako naman po ay hindi na janitor pero huwag niyo pong isipin na sa akin ibinigay ang posisyon ni Gino. Madami pa pong mga mas deserving kesa sa akin. Ako po ang ginawang head of security ng kumpanya. Pinakuha ko ni Bev ng crash course para doon. Para mas madagdagan pa daw ang alam ko. Kaya maganda naman po ang trabaho ko ngayon, pati na rin ang sweldo. Papa Dudut, hindi talaga nagbago si Bev. Naniwala pa rin siya sa akin kaya nabunyag ang mga kalokohan ni Gino. Hindi lang sa propesyon kundi sa personal. Matagal na palang may relasyon sina Gino at Vanya. Si Bev naman kasi ay malaki din ang ibinibigay na tiwala kay Gino kaya nabulag siya. Kahit paminsan-minsan ay nasa harapan na niya ang pagpapatunay na may ginagawang kalokohan itong si Gino. Madalas sa minsan ay mahirap din po talagang maging masyadong mabait. Papa Dudut, maganda ang samahan namin ni Bev mula din sa pagiging profesional hanggang sa personal. Sa oras ng trabaho ay boss ko siya at empleyado niya ako. Pero pagtapos na ang trabaho ay matalik kaming magkaibigan. Naging kami nga ni Bev noong high school pero hanggang doon na lamang yon. Ang ipinagpapasalamat ko ng husto ay ang mabuting pagkakaibigan namin ngayon. Nung una nang kainin ako ng hirap ng pandemya ay parang nawala na ako ng pag-asa. Kasi parang nilayuan na ako ng mga kaibigan at kakilala ko. Pero dahil po kay Bev ay naniwala uli ako na hindi ako iniwan ng Diyos. Dito naman sa lupa kahit madami ang nang iwan ay laging maiiwan din na nandyan lamang para sa atin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sherwin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever